Praise God. Sa 5 araw po ng sambang gabi, punong-puno tayo. Sapagkat napakaraming regalo. Yung normal na pagsamba, iilan na lang kayo. Kasi ang hinahanap talaga ninyo ay ang Panginoon at hindi ang anumang bagay. Amen? Few days from now, I guess on Wednesday, Pasko na naman. Ang bilis ng araw, right? Tama po? Alam po ba ninyo na taon-taon darating ang Pasko? Kung hindi pa darating ang Panginoong Jesucristo? Alam natin po yan, amen? Pero ito po ang tanong ko sa bawat isa po sa atin. Pasko na naman. Ayan. Yan po title natin eh. Pasko na naman. Pero may karugtong yan. Ano ang hatid ng Pasko sa iyo? Kasi kung taon-taon ay darating yung Pasko, kailangan makita natin ano ba ang dinadala ng Paskong ito personally sa buhay ko o maging sa sino mang tao. Kasi kailangan po nating makita ito. And then, alam naman natin, diniscuss na ito for how many days na nandito po tayo. Pero iisa-isahin ko po ito sa inyo ulit. Kasi wala naman po ibang message about Christmas. Iisa lang naman. Pero may mga twist akong gagawin ngayon pong umaga. Okay? Unang hatid ng Pasko ay sinabi roon, kagalakan, joy. Yun yung unang gabi. Right? Sabi po roon, sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Gusto ko makita po niyo yung praise na yon. May dala akong mabuting balita na magdudulot ng napakalaking kagalakan sa lahat ng tao. Okay? Lahat ng tao. Mga kapatid, totoo po yung sinabi na yun ng salita po ng Panginoon. Pero kung kayo po ang tatanungin ko, sa palagay po ninyo, yung salitang ito ng mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, nangyari po kaya? Nangyari po kaya? Hindi ko po nire-refute yung pong salita po ng Diyos. Pero kung sasabihin po natin ngayon na nangyari po ito sa lahat ng tao na nagkaroon sila ng malaking kagalakan, I beg to disagree. Hindi ko po inaayunan. Hindi ho dahil mali yung sinabi ng Panginoon, yung sinasabi na binabasa natin dito, pero on my own opinion, mga kapatid, hindi po ito nangyari at patutunayan ko po sa inyo ngayon yan. Eto, sa tingin po ninyo, yung mga nanay na pinatay ang mga anak, 2 years pababa. Mabuting balita? Nag-rejoice? So hindi po nangyari ito sa lahat. At lalo na po mga kapatid, yung mga bata na pinatay na walang malay. Dahil ito po ang dahilan, yung pagsilang ng ating Panginoon. Mabuti bang balita na mabalitaan nyo na halos lahat ng sanggol, 2 years pababa, pinatay during those time? Hindi po good news yun, mga kapatid. Amen? Pero dito, ang hatid na sabi, hatid ay kagalakan sa lahat ng tao. So, anong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Hindi ho sa lahat ng pangyayari masasabi nating nagaganap sa isa't isa kung ano man yung sinasabi. Tingnan nyo to. Pagkaalis nila, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehiptong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Ano nangyari? Galit na galit si Herodes nang malamang siya napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang
na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya siyang mga pantas. Pinatay po itong lahat. Now, kung kayo po yung magulang nung batang pinatay, kumusta Pasko? Anong mararamdaman po ninyo? Ha? Masasabi niyo ba sa sarili niyo na ang hatid ng Pasko ay mabuting balita? At kagalakan sa lahat ng tao? Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo. Bagamat totoo po na iyon ang plano ng Diyos para po sa ating lahat, na magdulot ng kagalakan sa atin. Yan po talaga ang hatid ng Pasko, good news and joy, dahil dumating po sa atin ang tagapagligtas. Pero alam po nating hindi lahat ay nakaranas ng ganong joy. Amen? Kaya kung sakali man, mga kapatid, na kayo ay nakakaranas ng kasiyahan, kagalakan sa puso ninyo, kahit sabihin natin kulang pa tayo sa maraming bagay, biyaya na po yan ng atin pong Diyos na dapat po ninyong ipagpasalamat. Amen? I-connect natin ngayon sa ating lahat. Sa tingin po ninyo, yung mga nasunugan na walang natira na kahit na ano, masasabi mo ba na ito'y mabuting balita? Yung pong mga kapatid na namatayan ng mahal sa buhay, na hindi pa dapat mamatay, at natapat ng December, magpapasko pa naman. Masaya kaya sila? Kagalakan kaya na maituturing ito para sa kanila? Yung mga nagkahiwalay, yung mga nasirang pamilya na nataon nga ngayong pang panahon na ito, hindi natin masasabi all over the globe. Baka meron ngayon nagkahiwalay na. So, good news ba ito para sa kanila? So, kung titingnan po natin ang kabuuan, mga kapatid, ng mga pangyayari, what about those people na nawalan ng trabaho ngayon pa naman, na magpapasko? Amen? Yung mga sinugod sa ospital ngayon, dahil may sakit at kapatid, napakaraming mukha na makikita po natin na hindi po pwedeng ikasaya ng sino man pong tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, bagamat ito ang dulot o hatid ng Pasko sa atin, hindi po lahat ay nakaranas ng ganon. So, ba't sinasabi ko ito? Hindi po tayo iba sa kanila. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo, hindi po lahat ngayong Pasko na magdaraos ng Pasko masaya. Amen? Pero hindi naman nangangahulugan dahil hindi ka masaya, hindi na matutuloy ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko, masaya ka man o hindi. Pero ito gawin mo, kapatid. Bakit hindi mo pilitin na kahit papano, sa araw na yon, maramdaman mo man lang yung pangako ito ng Diyos sa iyo, na ang hatid ng Pasko sa atin ay kagalakan. Amen? O, pwede naman tayong sumaya. Kahit walang ham sa hapagkainan? Ham lang ba nagpapasaya sa hapagkainan? Mansanas lang ba at mga prutas na bilog ang nagpapasaya? Hindi, kapatid. Yun lang kumpleto kayo na pamilya at walang may sakit sa inyo, maayos ang relasyon ninyo, it's more than a blessing. Amen? Pagpapala na po ito na hatid ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So yun yung number 1 na hatid ng Pasko. Pangalawa, kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Again, the same word. Sa tingin ninyo, ng araw po na yun, payapa lahat? Hindi rin, right? Kasi sabi rito, ang hatid sa lupa'y kapayapaan. Pero hindi po lahat ay pumayapa. Tingnan nyo. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. O, pag sinabing naligalig, payapa ba? Hindi. Naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. So, hindi po kapayapaan ang naging dulot sa kanila ng pagdating ng atin pong Panginoon. Bagamat yun yung purpose, kaya po siya naparito. Mga kapatid, nakita nyo, hindi lahat. Sino lang? At para kang ino lang yung kapayapaan. Tingnan nyo. Sabi rin sa Lucas 2:14,
Papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan, para kanino? So, hindi para sa lahat ng tao. Ang kapayapaan na hatid ng Pasko, na hatid sa atin ng Diyos ay hindi po tumutukoy para po sa lahat ng tao, kundi kanino? Doon lamang po sa taong kanyang kinalulugdan. At kung isa ka sa kinalulugdan ng Diyos, then nasa iyo yung kapayapaan. Amen? Amen po ba? At pinakamasarap na maranasan ng isang tao, yung payapa ka sa lahat ng bagay. Pag sinabi kasing payapa, hindi ito yung patay ha, ay pumayapa na. Ay talagang wala na po siyang malay sa lahat ng bagay. Amen? Pag sinabing payapa, yung isip mo kapatid, walang iniintindi na kahit na ano. Settle ka sa puso mo. Amen. Masaya ka sa kahit na ano na meron ka. Yung sinasabi nating contentment. Tama po? Wala kang inaalala na kahit na anong bagay. Sapagkat secure ka saan? Secure ka sa iyong pinaniniwalaan, secure ka sa kamay ng Panginoon. Dahil alam mo na merong Diyos na nariyan at hindi ka pababayaan. Yun yung nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Pero hindi ho lahat ay nakakaranas ng ganito. Amen? Tingnan mo ngay katabi mo, sa tingin mo, sa assessment mo right now, payapa ba yan? O meron gumugulo sa kanyang kaisipan? Di ba? Kasi hindi ho pwedeng pumayapa ang isang taong napakaraming inaalala. Amen? Napakaraming kinatatakutan. Hindi mo papayapa yan. Pero kung naroon ang pagtitiwala mo sa Panginoon, knowing who He is sa buhay mo, kapatid, then pwede kang pumayapa eh. Sorry, sumasabit. Hindi na nga ako nagsalita ng maraming beses eh, sumasabit pa. Yun yung tinuturo ng Panginoon, natatandaan nyo, nung pong binabayo ng malakas na unos na hangin, yung pong bangka na sinasakyan ng alagad habang natutulog ang Panginoong Jesucristo. Tama? Binanggit ko na sa inyo yan eh. Napaka-imposible na binabayo yung bangka at hindi naman napakalaking barko. Eh kahit nga barko, mararamdaman mo kapag sinisik ito ng alon eh. Amen? Eh yun, bangka lang eh. Ramdam ito ng Panginoon. Pero bakit po hindi siya po tumatayo, hindi siya gumigising? Sapagkat tinuturuan po niya ang kanyang mga alagad, even in the midst of the storm, pwede kang pumayapa. Amen. Hindi ho kasi bakit payapa ka? Kasi wala naman trouble eh. Alam naman nangyayaring hindi maganda. Kapatid, even in the midst of trials and testing of life, you can be calm. Pwede kang kumalma. Bakit? Kasi nga ang malinaw sa iyo, tingnan nyo yun, kung naisip nila nung mga alagad, habang binabayo yung kanilang bangka, tinutos and prong ganyan, at halos lumubog na, alam mo, kapag tinayuan nila, kung ang Panginoon, natutulog o payapang-payapa Kung nagawa niyang pumayapa, lalo na akong papayapa. Amen? Hindi, natakot Bakit? Sabi niya, Lord, don't you care? Lulubog tayo. Wala ka bang pakialam, lulubog tayo? Ibig sabihin, nagpanik sila doon sa kanilang sitwasyon. Ano sabi ng Panginoon? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Yun pala yun. Tines sila ng Panginoon sa ganon. Na sa sandali pala na ikaw ay nasuong sa mga ganong klaseng pagsubok, paano ka nagre-react? Nandun pa rin ba yung peace of mind? Nandun pa rin ba yung kapayapaan? Sinasabi ng Panginoon, my peace I give unto you that this world cannot give. Inoffer nga sa iyo Amen. Tingnan niyo ito kapatid. Once na sinabi ng Panginoon, my peace I give unto you, where is His peace? Nasa Kanya ba? Nasa iyo na? Nasa na? Nasa iyo. Bakit niyo ibinigay? Bakit niyo ibinigay yung kapayapaan na meron siya? Ang kapayapaan ko'y ibinibigay ko sa iyo. Hindi ito tulad ng kapayapaan na inaalok ng mundo. My peace I give unto you. Where is His peace? Nasaan? Nasa iyo. Kapatid, kung hindi ka pumapayapa at pumapanatag, hindi mo tinanggap yung inoffer niyang peace. Tama pa. Kasi kung tinanggap mo yung kapayapaang ino-offer, din nasa iyo yung kapayapaan na ito.
At kung nasa atin yung kapayapaan na ito, anuman po yung dumating na pagsubok sa buhay mo, you can still have peace. Bakit? Kasi hindi pwedeng alisin yung kapayapaan na yon na si Kristo ang nagbigay. Amen? Kaya kailangan talaga mga kapatid, malalim ang pagkaunawa natin doon sa kagustuhan ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa. At ito mga kapatid, pangatlo, yung pinakamahalagang hatid ng Pasko, kaligtasan. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Amen. Pero alam din nating lahat na hindi po lahat ng tao ay ligtas. 2:30, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Again, sa lahat liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga saan? Ang batang ito'y nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Ikakapahamak ng marami. So marami po ang mapapahamak. Why? Dahil hindi po nila pinahalagaan yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Sa tingin po ninyo, yung mga nagsanhi ng kamatayan ni Kristo sa krus, ligtas yung mga taong yon o hindi? Naku po. Yung mga nagsanhi ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung mga gumulpi sa kanyang ganyan habang siya lumalakad, pinagpapapalo siya, tapos napako siya sa krus, at yung ng mga tao na yun na nagsanhi, sumisigaw, ipako siya sa krus, sa tingin nyo, ligtas sila? O ba't ngayon lang sinasabi? Kanina ko pa tinatanong. Amen ba? Oh, sino pa? Ito, yung mga namatay na hindi nakakilala sa Kanya, sa tingin mo, ligtas? Hindi. Yung mga taong mali ang pagkakilala sa Kanya, sa tingin nyo, ligtas? Kasi napakaraming tao, mga kapatid, na mali ang pagkakilala sa Diyos. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon na ikaw, na ganyan lang, kasimple lang, pero tama yung pagkaunawa mo tungkol sa Diyos at tungkol sa kaligtasan na inaalok ng Diyos. Napakaraming sincere akong nakikita. Huwag na nating banggitin kung sino-sino sila. Sincere sa kanilang devotion, sa kanilang dedication, talagang yung commitment nila sa Panginoon. Kapag ka may gawain, always nandun sila. Pero ang problema, kapatid, mali ang pagkaunawa nila at pagkakilala nila sa Diyos. At the end of the day, akala nyo, ikakount ng Panginoon yon? Yung lahat ng ginawa mo? Lahat ng sinakripisyo mo? O nagsakripisyo ka para sa Diyos? Okay? Ginawa mo ang lahat para sa Diyos. Yung devotion mo, yung commitment mo. Pero mali ang pamamaraan mo. Mali ang pagkakilala mo sa Diyos. O paano i-credit ito ng Diyos? Hindi yung ligtas yun. Kasi may pamamaraan ang Diyos. At kapag hindi ka sumunod doon sa pattern na yon, na sinasabi ng Panginoon, in order for you to be saved, hindi po mangyayari, kapatid, na maligtas ang tao, kahit may ginagawa ka pa, in connection sa kingdom ng ating Panginoon. Hindi mangyayari. Maniwala po kayo sa akin. Amen? Kasi meron pong sinabi ang Panginoon, pamamaraan. Ano yun? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Unless a man, lahat, sinasabi ng Panginoon, lahat kailangang ipanganak na muli. Lahat. Anuman pong nasyon ka, anuman po yung kinakaaniban mo, ang sabi ron, lahat ay kailangang ipanganak na muli. At kung hindi nila mararanasan nyo, kapatid, I doubt na maliligtas po sila. Bakit? Si Kristo na mismo may sabi kahit yung ginagawa mo ay para kay Kristo, kung hindi ka sumusunod doon sa instruction ni Kristo, hindi rin mangyayari yung inaasahan mo. Amen? O sino pa hindi ligtas? Yung mga nagkukunwari lang na mga Kristiyano. Sa tingin nyo ligtas? At hanggang ngayon, alam natin, marami pa rin sa mga kakilala natin na hindi pa rin po ligtas. Amen.
So kahit ilang Pasko ang dumating, kung hindi po mangyayari na maligtas ang tao, walang saysay sa kanila ang hatid ng Pasko. Wala. Kasi ang hatid ng Pasko, kaligtasan eh. At kung hindi ho ito mangyayari sa bawat isa sa atin, as a matter of fact, may mga miyembro tayo ng pamilya na hindi pa natin nakakasama. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko alam kung yun ay mananatiling ganon. Kasi sapagkat minsan, nababago ang lahat ng panahon. Amen? Pwedeng hindi mo siya kasama ngayon, pero bukas kasama mo na. Pero merong po talagang hindi maliligtas tulad ng pinag-uusapan natin. Merong hindi naligtas. Sa tingin nyo, si Herodes naligtas? Hindi. Anong open ng Diyos? Kaligtasan. Yun yung una. Anong hatid ng Pasko? Iyon. Kapayapaan, kaligtasan, kagalakan. Ito naman, pangalawa. Ano ang diwa ng Pasko? Simple-simple, no? Ano diwa? May diwa ito eh. Number one, paghahanap. Paghahanap. Sabi sa Matthew, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahon ng Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Kapatid, nagtatanong, nasaan? Naghahanap, hindi. Hinahanap po nila kung saan ito matatagpuan. At alam natin hindi madali yung proseso, paano po nila hinanap ang ating po Panginoon, di ba? Karaban po ito eh. Ang tinutukoy lang dito, 3 pantas, pero ang totoo niyan, karaban po yung naghanap na yon. At ilang araw na journey yon para lamang po mapuntahan nila kung nasaan naroon yung pong hinahanap nilang sanggol. Amen. At makikita natin na kalooban din ng Diyos na makita nila. Bakit? Ano ang naging silbi ng tala? Gumabay saan? Kung hindi kalooban ng Diyos na matagpuan yung sanggol na kanilang hinahanap, bakit kailangan maglagay ng tala ang Diyos na siyang gagabay sa kanila patungo kung saan naroon yung sanggol? So therefore, mga kapatid, ito gusto kong makita nyo. Kung talagang sinasabi nyo, you really seek God, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para masumpungan nyo siya. Tama. Kung sincere po tayo sa ating pong layunin, na hinahanap talaga natin ang ating Panginoon. Sapagkat dito, babanggitin ko rin sa inyo, may isa ring naghahanap, pero mali ang motibo. So marami pong ganito, mga kapatid. Amen? Tingnan nyo. Gayunman, matatagpuan nyo muli si Yahweh kung siya'y buong puso nyong hahanapin. Isaiah 55:6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin sa Kanya habang siya'y hanapin si Yahweh. Amen? Hindi si Kristo eh. Amen? Ang sabi dito, kapatid, dapat ang hanapin natin ay sino? Kaya malungkot ang Pasko mo, hindi si Kristo ay nahanap mo. Nakakaintindihan po tayo? Hanapin nyo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. At pwede naman po nating matagpuan ng Diyos. Bakit? Sapagkat kalooban nga niya, mayroon sa ating gumagabay. Yan po ang pangalawang diwa ng Pasko. Ano ba? Hanapin si Yahweh, ha? Hindi jowa, ha? Para sambahin siya. Pangalawang diwa. Nagtanong-tanong doon, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami. Anong purpose? Upang sambahin. Tapos Matthew 2:11, tinan nyo, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina, si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinambaan. Yun po yung diwa ng Pasko. Ang hinahanap ay si Kristo. Hindi yung panalo sa rapol.
Sa totoo lang, mas nakita ko reaksyon ng mga tumama yung nanalo. Ibang-iba ang reaksyon ng mga nanalo kaysa sa natagpuan nila si Kristo. Alam niyo, nung pumunta ako doon sa church, sumamba ako, natagpuan ko si Kristo, nakakilala ko. Walang excitement doon Pero yung tumama ka ng electric fan, tumama ka ng bigas, tumama ka ng kapatid, nakita mo siya, nagsisigaw, tumatalong pa amen? Yung bigas kapatid, mauubos sa isang buwan Yung electric fan, masisira din yun pagdating ng araw Tama? Okay yun. Paano? Hindi ko sinasabing masama. Ginawa nga natin kasi katuwaan Kasi gusto nating ma-experience yung kagalakan Pero higit na kagalakan nga na sinasabi rito, yung pong makilala mo si Kristo. Ayan yung makasamba ka kay Kristo. Yun yung purpose. Meron po rito, tingnan nyo. Ganon din ang sinabi. Tingnan nyo to Ayan. At pinalakad nga sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad nyo sa akin upang ako'y makasamba rin. Sino ito may sabi? Si Herodes. Anong purpose? Sabi niya, hanapin nyo. Pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, sasamba rin ako. Tama? Tama? Okay. Yung ubang sinabi niya, sasamba siya, totoo hindi? So hindi. Listen. Pakinggan niyo kapatid. Yung mga pantas, natagpuan ba yung bata? Hindi. Natagpuan? Kasi hinahanap nila Si Herodes sabi? Hanapin ninyo. Hindi siyang may gustong maghanap. Hanapin nyo. Pag natagpuan nyo, sasamba rin ako sa kanya. Kapatid, hindi ho totoo. Kaya hindi ho natagpuan ni Herodes ang Panginoon. Yung sanggol na hinahanap. Tingnan mo, di ba gusto niyang patayin? Bakit hindi niya natagpuan? Bakit hindi niya nahanap? Pero bakit yung naghahanap natagpuan? Kasi tama ang kanilang motibo at intensyon. Pero kapag mali ang intensyon mo, kahit sinasabi mong hinahanap mo ang Panginoon at sasamba ka rito, hindi mangyayari yung hinahangad mo. Hindi mangyayari. Kaya hindi niya nasumpungan. Dahil mali ang kanyang intensyon. Tingnan nyo. Ito intensyon niya. Pagkaalis nila, nagpakita kay Jose, sa panaginip ng isang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, magbangon ka. Dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Hahanapin ba? Pero hindi natagpuan. Church, hindi lahat ng umahanap sa Diyos sumasamba. Tatandaan nyo. Okay? At alam din naman ito ng Diyos. Wala namang nalilingid sa Kanya. So anong aral ang matututunan natin dito? Huwag po nating sayangin yung oras at panahon natin na pumaparito at hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, pero hindi tayo nakakasamba ng totoo. Kasi yung purpose natin, the reason why we came here is to worship God. Dapat mangyari yung purpose na yan. Amen? Hindi lamang po tuwing Pasko. Kasi para nga sa atin, araw-araw ay Pasko. Amen? Yan ang diwa ng Pasko, ang sumamba sa Kanya. Tulad ginawa ng mga pantas na ito. At kita po ninyo yung pagsamba, sabi roon, nagpatira pa sila. Amen? Ang ibig sabihin ng pagpapatira pa ay pagpapakumbaba. So after nilang sumamba, ano po ang nangyari? Nagkaloob. Yan ang isa sa diwa ng Pasko, pagbibigay. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ng kanyang ina si Maria, lumapit sila at nagpatira pa siya ng bang bata. Tandaan nyo ito ha kapatid ha. Ayoko namang iklaro pa ito sa inyo. Nakita nyo ha? Ito, para doon sa iba. Nakita nilang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Nandun si Maria? Wala. Nandun si Mama Mary? Wala. Okay, now, sino sinamba? Si Mama Mary o yung bata? O ba't hindi si Maria?
O, yan yung inilalaban ng maraming hindi nakakaunawa eh. Di ba? Dito, malinaw na ang sinamba nung pantas, kaya nga pantas eh, matalino eh. Bakit? Kasi alam nila kung sino ang dapat sambahin. Ni Mary na hindi po siya karapat-dapat sa pagsamba. Sapagkat siya rin mismo ay sumasamba. Saan ka nakakita na sumasamba ay sinasamba? Hindi yun ang topic natin, kapatid. Medyo gumanon lang ako kasi para maunawaan ninyong lahat. Kasi nga, yun ang kiniklaim ng marami. Isinasama pa rin, sino? Si Maria sa ganong ginagawa nila, adoration. Hindi po. Kaya dito, tamang-tama. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at tinihandog sa kanya ang dala nilang ano? Ginto, kamanyang at? Okay, tanong, bakit kailangan nilang bigyan ng regalo yung bata? Bakit? At anong klaseng regalo ito? Unahin natin, yung gold. Ano yung gold? Kasi may meaning lahat po ng regalo nila ay may meaning in connection sa buhay po ng ating Panginoon. Tatandaan nyo, ano yung gold? Symbolizes of what? Kingship, royalty. Frankincense, symbolizes of his deity, his role as a high priest, and his willingness to sacrifice himself. Pangatlo, yung myrrh, symbolizes of suffering, bitterness, and affliction. Ano po yun? Associated with death. Ang tawag po rito yung balsamo. Tingnan mo yung iniregalo nila, yung gold, kasi alam nila na yun ay king. Bakit frankincense? Kasi siya yung high priest na magsasakripisyo ng kanyang sariling buhay. Bakit myrrh? Kasi mamamatay siya. Sino ang nagturo doon sa tatlo? Na yung ganong klaseng regalo ang ibigay ninyo. Kasi malinaw sa kanila kung ano yung batang ito na isinilang. Hindi siya ordinaryong bata, isa siyang king. Isa siyang high priest. At mamamatay siya para po sa atin. Amen? Ano ibig sabihin nito, kapatid? Ito, pakinggan nyo. Isaiah 1:13. Huwag kayong magdadala ng handog na walang. Exodus 23:15. Walang haharap sa akin na walang dalang handog. Hallelujah. Exodus 34:20. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyo palitan, baliin nyo leeg. Tutubusin din ninyo ang tupa ng mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin na wala kayong dalang. Sino may sabi na huwag kayong haharap sa akin na walang dalang handog? Sino may sabi? Ang Diyos. At ayaw po ng Diyos na ang handog natin ay walang halaga. Kasi dito po niya tinitingnan yung pagpapahalaga natin sa Kanya. Hindi po ito paramihan, hindi rin ito palakihan. Kung hindi bunga ng iyong pagmamahal, respeto at paggalang. Diyan po nakabase ang atin pong pagbibigay. Amen. Nang mahalin ka ng Diyos, ano iniregalo niya sa iyo? John 3:16. Ano iniregalo niya sa iyo? For God so loved you that He gave His Son. So, yung pagmamahal ng Diyos, ang iniregalo niya sa iyo ay ang kanyang isang anak. Na parito siya para iligtas ka. Bigyan ka ng kagalakan at kapayapaan. Dagdag pa nito ay bigyan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, paano mo ngayon siya pasasalamatan? Alam niyo mga kapatid, ito, ang tagal ko nang gusto sabihin. Pero tumatiming ako kung saan po yung pong message na lalapat para po maiugnay natin. Ito, pakinggan niyo ito. Dapat mga kapatid, lahat tayo na naririto, tuwing tayo ay mag-o-offering, dapat wala hong natitirang nakaupo. Lahat tayo tumatayo. Pamilya man kayo. Kasi normally ang nangyayari kapag kasama mo anak mo, yung anak mo na lang, o ikaw na nanay, uutusan mo yung anak mo, ikaw nang maghulog. May iwan yung 4. Hindi. Ang sabi ng Diyos, walang haharap sa akin na walang dalang handog. Ganito gawin nyo. Hindi ko sinasabing dagdagan ninyo. Kung ang ibibigay nyo 10 piso,
Dalawa kayo, kasama mo anak mo. Bigay mo sa kanya yung 5. Kunin mo yung 5. Dalawa kayong maghandog sa Diyos. Huwag mo siyang hayang nakaupo. At sa ganong paraan, tinuturuan mo rin ang anak mo na hindi maging maramot. Ikaw mismo, tinuturuan mo anak mo na hindi maging makasarili at maging sakim. Ipinakikita mo. Hindi ko sinasabi, Bishop, 10 piso lang yung pambigay ko. Bibigyan ko pa ng 10 piso, anak ko. Huwag mong gawin yon. Hatiin mo yung 10 piso. Bago ka pumunta rito, anak, ito yung pambigay mo. Ayoko na hindi mismo ikaw ang tatayo. How I pray to God na walang naiiwan sa upuan. Alam niyo ba, tingnan ninyo, mostly kapag ka-offering, mas marami ang nakaupo kaysa sa tumatayo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong haharap sa akin na wala kayong handog. Na ipakikita ko sa inyo kung biblical yung sinasabi ko. O eto, sa konklusyon, ang bawat isa dapat magbigay. Bawat isa. Hindi sinabing bawat isa sa pamilya. Kasi sinasabi natin, hindi, parehas naman po yun galing sa amin. Mag-asawa kami, o pamilya kami, parehas. Oo, totoo yun, galing sa inyo. Pero ang blessing kasi ay sa nagbibigay. Kung yung asawa mo lang ang nagbigay, kapatid, siya lang ang pagpapalain ng Diyos. What about ikaw? Anak ka? Hindi, hatiin mo. Nak, eto, para sa'yo, 20. Basta gusto ko magbigay ka. 5 piso magbigay ka. Walang maiiwan, lahat tayo tatayo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lahat tayo haharap sa Kanya na merong dalang handog. Amen? Turuan niyo mga anak niyo. O, tingnan niyo, bawat isa dapat magbigay. Ano naman ang kapalit na sinabi ng Panginoon? At magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong. So, ibig sabihin, alam din ng Diyos na meron kayong pangangailangan. Amen? Alam ito ng Diyos. Pero sabi niya, magagawa ko. Magagawa ko na gawin ito kung nagagawa nyo rin na gawin yan para sa akin. Oh, ito pa, tingnan nyo. Yung sinasabi natin sa bawat isa. Ito, huwag niyong iuutos sa iba, again, at sasabihin mo, pakihulog na lang yung sa akin. Hindi po yan ang sinabi ng Diyos. Tingnan nyo, dalhin ninyo. Okay? Dalhin ninyo. Hindi sinabing ipadala ninyo. Kayo mismo dapat ang magdala dahil ang blessing again ay nasa nagbibigay. Dalhin ninyo. Bawat isa, dalhin ninyo. Hindi ipadala nyo. Natatamad na akong pumunta sa harap Pakidala na lang. Pakihulog na lang. Parehas din yun. Nakita rin ng Panginoon. Bakit po yung pong balo na iisang pusing, siya mismo ang naghulog. Tapos yung nakasabay niya, puro mayayaman, panayang puto, tunog ng tapos siya, walang katunog-tunog. Ba't hindi siya nahiya? Kasi kailangan personal. Personal yung ginagawa mo sa Diyos. Amen. Nandyan ba kayo? O ito yung pinabasa tuwing tayo nagkakaloob. Ang taong ay lalong, ngunit ang taong matulungin, ang marunong tumulong, yan, mawala man tayong mga magulang dahil na-train natin ang ating mga anak na sila mismo ang nagkakaloob para sa ating Panginoon. Wala tayong dapat ipag-alala. Amen. Yan ang mahalaga. How I pray to God. Kaya lang hindi ko siya, yung second service natin, hindi ako speaker mamaya. Kaya hindi ho nila maririnig yung sinabi ko sa inyo. Tatakbo na po ako ng San Roque. Ako po ang speaker doon. Kayo lang po yung nakarinig. Paano yung sa second service? Kaya mapalad po kayo. Amen? Amen? Hindi nyo ba napansin kung bakit mas una ang offering kaysa sa preaching? Kasi ayoko na ang isipin ninyo, dahil dun sa narinig ninyo, dun lang kayo magre-react at magbibigay. Hindi.
Kasi ang gusto ng Diyos ay kusang pagbibigay. Amen? Yun ba ang gusto ng Diyos? Magbigay ang bawat isa ayon saan? Ayan. Tignan nyo. Magbigay, ang dapat siya magbigay ayon sa sarili, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos. Sino? Sino iniibig ng Diyos? Ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen, kapatid? Ngayon, hindi nyo iisipin na pinariringgan ko kayo. Bakit? Nauna na yung offering ninyo eh. Tama? Ibig sabihin, hindi yun ang intensyon ng kahit na sinong tumatayo rito. Kundi para po ma-educate kayo na yun ang tama na pagsamba sa Panginoon, pag humarap kayo, anuman meron kayo, yun yung mahalaga sa inyo, then i-offer nyo. Alam din ng Diyos na yun na ang pinakamahalaga sa inyo. Amen? Alam mo, sa January, magkakaroon tayo ng first fruit. Okay ba sa inyo yan? Ala na sumagot. Okay? Sa January, magkakaroon tayo ng first fruit. Ano ba yung first fruit? Unang ani. Yung unang ani ninyo, dapat pala inihahandog yung saan? Sa Diyos. At kapag inihandog nyo yung unang ani, ang covering ng Diyos, yung the holy year ng inyong harvest. Hindi natin ginagawa rito yun. Kasi lagi kong iniisip, Lord, baka isipin ng mga miyembro na naman, puro na naman pera yan, pera. Para ang church na yan, mukha ng pera. Tinan mo nga katabi mo kung anong mukha niyan. Amen? Hirap na hirap nga. Ngayon nga, nag-iisip yung iba, magpupunta kay mga inaanak ko, ano kaya kay regalo ko? O ano iniisip mo? Wala kasi akong pera. De pera din ang iniisip mo. Kaya ka nawawala ng pera kasi may mali tayong proseso na ginagawa sa pera. Amen? Kapatid, sana mawala na ng halaga sa atin ang pera. Yung ang pera sa atin, ala tayong pakialam. Sarap naramdaman nyo. Yung pera, hindi mo hinahabol. Yung pera, hinahabol ka, pero sabi mo sa pera, hindi kita kailangan, sobra-sobra na ako. Yung gano'n, ano? Sarap yung gano'n, di ba? Hindi eh. Saan kaya baka may naligpit dito? Ala ko pera-pera ngayon, saan kaya meron kaya naipit dito? Lahat na ng mga sulok-sulok ay binuklat, makakita lang. Kapatid, lahat nga tayo tumayo na. Baka kung ano pa masabi ko sa inyo.